Magandang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss. At another property po ulit ang ibablog po namin sa araw na ito dito sa aming hometown sa bayan ng Kuya Po. So pangatlong lote na po ito ang aming ipapakita po sa inyo. So simula po dito sa poste na ito at sa tapat ng poste na to ng kuryente hanggang dun po sa may isa, dalawa, ikatlong poste daw po na sa mga 100 meters po o mahigit yung kanyang entrada. Ayan, so ito po yung property. 2 hektarya. 2 hectares po ito. At agricultural land. Bukid po siya. Pero sa ngayon po ay hindi po nila tinamnan. Flat po siya. Flat land, flat terrain. At meron pong isang puno ng kawain po dito. Tapos yung iba, the rest, mga wild trees na po. Yung mga tumubo. At ito nga po ay bukid. Kitang-kita lang po. Hindi na po tinamnan talaga. So maganda itong i-develop. Kung gusto niyo pong i-develop itong property nito o gusto niyo gawing farm pa rin po, taniman na gusto niyo tamnan ng mga puno, mga fruit bearing, pwede rin po. O pwede niyo ituloy po sa pagbubukid sa palay, pwede rin naman po. Isa sa ayos na lang po yung kanyang mga pilapil. So pupuntahan natin yung pinaka boundary po niya dun sa part na iyon. So 2 hectare po na ang presyo daw po nito ay 300 per square meter. Sabi ng source po namin. At ito naman po ay tinanong ko nga po yung obligasyon po ng seller ay pag-usapan na lang daw dahil hindi rin niya po masagot. So ganun po talaga, pag-usapan na lang kung sakali in case na makagusto po kayo, magka-interesado po kayo sa property na ito at kung gusto nyo bilhin, pag-usapan nyo na lang po ni seller yung obligasyon po ng bawat isa. So titled property po ito. Boss, sila nyo kaya titulo kanya nito? Nasabi ba? Hindi ba sabi? Ito na ito mamaya. So, meron po siyang unfinished na house dito. Ayan. Masukal nga lang po talaga. Ayan po, makapal po yung damo. Pero pag nalinisan po ito, makikita mo yung ganda ng property po na ito. Sa ngayon po kasi wala po nag-maintain. Sabi niya kanina, may caretaker daw yata eh. May caretaker to pero hindi naman yata nalilinisan. So hanggang dito yung kanyang boundary. Kaya no. Ikatlong poste daw boss eh. Kaya no. Ito nga. Ito. So pangatlo na to. Ito meron siyang staka dito. Kaya. Ito nga. So diretso to. Staka. Ayun na, meron siyang staka. So ang sabi po ng source po namin ay na relocate survey na daw po ito. So yung kagandahan po na ito ay hindi na natin kailangan ipa-relocate. Pero kung kayo po ang makakabili, kung gusto niyo pang ipa-relocate, nasa sa inyo po 'yan. At yun nga pong sabi ng source po namin, na relocate survey na po ito. So 300 po per square meter. Kausapin na lang po natin yung seller kung magkano po yung pag-uusapan yung presyo, kung saan kayo magkakasagaran, at ganun din po yung obligasyon din po ng bawat isa. Mostly talaga po sabihin ko na sa inyo, capital gain tax po talaga ay binabayaran po ng seller po yan, kasi siya po nag-gain sa property, siya po nagbenta, kaya siya po magbayad ng 6% po ng selling price po niya. Ganun din po sa kung nilapit po niya sa mga agent, obligasyon din po siyang magbibigay ng 5%. So 11% po lahat yung parang obligasyon po niya. At sa buyer naman po, ang sasagutin po niya, yun nga po, sa transfer of title, deed of sale, at yung iba pang mga babayaran kung sakasakali. Ganun din po kung sa amin yung ipapalaki yung transfer of title po, syempre babayaran po natin yung professionals fee na maglalakad po. Ganun din po sa pagpapakomit ng BAR, kailangan din natin bayaran yung professionals fee ng aming taga-lakad po lahat ng mga dokumento. So yun nga po, ay kung may ibang katanungan pa po kayo, i-comment lang po kayo dyan, mag-comment lang po kayo or mag-message po kayo sa akin para masagot ko po yung katanungan nyo, dahil yun nga po ang sabi ko ay kung ano yung sinabi po sa amin ng aming source sa property nito, dun lang po ako nakadepende. Ayan. So ang boundary po niya, yung part na nabukid po tsaka yung part na hindi nabukid, yun po yung boundary ng property na ito. So ang shape po niya pahaba po, rectangular. Nakauna sa kalsada. Rectangular yung shape ng property na ito. At yun nga po sabi ko, madamo nga lang po talaga ngayon. Pero maganda yung view.
flat po siya at ito nga po yung bahay na unfinished, di na tinuloy. Tinatanong nyo po kung ba't binibenta, hindi po namin tatanong, pasensya na. Pero kung sakaling ano po, itatanong ko po mamaya, and then sasagutin ko na lang po yung comment nyo kung sakaling ganun po yung tanong nyo. Ayan, at kung tinatanong nyo rin po kung magkano yung last price, ay nakadepende po yan sa mismong seller, at saka depende rin po yan sa usapan nyo po. Andyan na po yung ano, yung elementary school, simula sa property hanggang dun sa Barangay Cemented Road, nasa mga 300 meters lang po siguro, baka wala pa. And then sa highway po, siguro na sa mga 1 kilometro lang po siguro, estimate ko po. Sa palengke, sa town proper, siguro mga 5 minutes po ang driving. T-Flix Anao exit, mga 15 minutes driving po, 15 minutes. Pwede rin kayo mag-exit ng Carmen o Rosales T-Flex. Mas mabilis po dyan, siguro mga 10 minutes lang driving, kasi wala ka nang dadaan ng dalawang bayan. Ayan. So maganda yung property nito. Oh, may part na mataas siya, overlooking, may part na overlooking sa part na ito. May mga mountain view, Mount Balungaw, at yung Bulaylay. Ayan po. Tapos yung bulubundukin ng Sambales po dyan, tsaka Pangasinan boundary. At ito nga po, ang ganda tignan. Yun nga po, sabi ko madamo lang po siya, pero pag tinanggal po yung damo po niya, dun po natin makikita yung magandang view ng property nito. So yun nga po ang boundary po niya, doon po sa may naani po na yan. Andyan lang po yung boundary. So 2 hectare po ito, titled property. Tatanong ko na lang po kung buhay pa yung nakapangalan sa title, nakalimutan kong tanungin, pasensya na. At yung presyo nga po ay 300 daw po per square meter. Negotiable pa naman po yun, pero yun nga po, depende po sa usapan nyo na lang po ni seller kung saan po kayo sasalubong ng presyo. Ayan, tara na boss. So ayan, pabalik na po kami sa mga kasama po namin. So panoorin po nyo yung kanyang drone picture, i-slide show ko na lang po para makita nyo po. At naghahanap pa rin po kami ng repair shop ng drone kung saan po namin pwedeng ipaayos yung aming drone, dahil na-stuck yung kanyang gimbal, so wala po kami makuhang video. So puro picture po yung gagamitin po namin pansamantala po. Ayan. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.